uncertainty ng ating buhay, be courageous, be strong, and do not be afraid. Amen? Amen. Noong ibinigay ni Angel Gabriel kay Mary ang balita na si Mary ay magdadalang tao ng isang bata na magliligtas ng mundo. Ang sabi ni Angel Gabriel kay Mary, do not be afraid. Yung isang babae na 12 years nang dinudugo, na para bagang nagnakaw ng kagalingan sa pamamagitan ng paghawak sa ilalim ng damit ng ating Panginoong Yesus. Nung makita siya ng Panginoong Yesus, ang sabi ng Panginoong Yesus, "Daughter, do not be afraid, for your faith has made you well." Amen? Paulit-ulit, laging pinapaalala ng Biblia na wag tayong matakot. Sabi sa Psalms, chapter 27, verse 1, kung ating po mabubuksan, sino may mga Bible ditong dala? Ayan, sabi po sa Psalms 27, verse 1, "The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble?" Paulit-ulit sinasabi sa atin na wag tayong matakot sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay lagi pong nating kakampi. Amen. Sabi naman sa Psalms 34 verse 4, sabi dito, I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Kaya ngayon, alam niyo kapatid, natatakot talaga ako. Hanggang ngayon, na nandito ako at nagsasalita na sa harapan ninyo, natatakot pa rin ako. But alam ko, nakasama ko ang Panginoon. Kaya, nandito ako, umakbang ako dito sa harapan. Nilakasan ko, tinatagan ko ang aking loob. Bakit? Bakit importante ito, mga kapatid? Kasi kahit gaano man katayog ang sitwasyon mo, kahit gaano man katayog ang sitwasyon mo ngayon, every mountain top, there will always be a valley low. In every success, there will always be a failure. Lahat ng naging successful dumaan sa pagbagsak, at lahat ng nakabagsak may potential na maging successful. Amen ba? Amen. Kasi every success may let down. Every strength may weaknesses. Kaya napakahalaga as a Christian that we should learn to confront and conquer our fear. Yan po ang key points na pag-aaralan natin ngayong araw. We should learn to confront and conquer our fear. Naniniwala ako mga kapatid, na yan ang key points na kailangan natin matutunan at kailangan natin malaman for us to break those chains of fear in our life. Napaka-importante na sa bawat Kristiyano na ma-realize natin na kailangan natin i-confront at i-conquer ang ating takot. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, ito ang Panginoong Diyos ang nagsasalita dito. Kinakausap niya si Joshua. Ito ang utos ng Panginoon. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Kahit saan ka mang magpunta, kapatid. Dito, kinakausap ng Panginoon si Joshua dito dahil si Moises ay wala na. Pumanaw na po dito si Moises, nailibing na siya ng Panginoon. Ngayon, si Joshua ang itinalaga na muling magiging bagong pinuno ng buong Israelita. Okay? So pinakausap siya ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, be strong and courageous. Sa tingin ko, kaya sinabi yan ng Panginoon sa kanya? Kasi si Joshua nakakaramdam ng takot. Siguro halimbawa kung ako si Joshua, baka sabihin ko sa Panginoon alam mo Lord, hindi ko mapipigilan na hindi ako makaramdam ng takot. Hindi ko mapipigilan na hindi ako makaramdam ng pagkawala ng pag-asa. How can you tell me not to feel afraid, God? When all of this battle I have never fought before is right in front of me. How can you tell me not to feel afraid when I'm leading people that have only known the wilderness into warfare? How can you tell me not to feel afraid? How can you tell me not to feel discouraged? Pero ang Diyos, God did not say, do not feel afraid. God did not say, do not feel discouraged. Alam niyo, I think the essence here of what God
what God is trying to say to you, what God is trying to say to you is that hindi porke nakakaramdam ka ng takot, matatakot ka na lang. Hindi porke nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa, mawawalan ka na ng pag-asa. Just because you have fear doesn't mean fear has to have you. Amen? Amen. Kapit na kayo. Saglit lang naman po ako mga araw dito, kaya konting hikab na lang. At alam niyo marami po kasi sa atin dito, kaya ako po nabanggit yung mga bagay na yun. Marami kasi sa atin dito, yun po ang default settings natin. Default settings natin, ibig sabihin, response natin. Response po natin, tuwing tayo ay humaharap sa mga uncertain or unfamiliar things, o yung mga bagay na might cause us danger, or might cause us threat, might cause us harm, or can threaten us. Yun po ang response natin. Ang matakot at mawala ng pag-asa. You see, God has given you a destiny. Sabi mo sa katabi mo, God has given you a destiny. God has given you a destiny. Ngayon, gusto kong paniwalaan mo yan kahit hindi mo pa yan nakikita ngayon. Kahit hindi ka tinadhana para pangunahan ng millions of people para papunta sa promised land. God has given you a destiny. As a parent, God has given you a destiny. On your job, it's part of your destiny. God has given you a job to do. At oo, hindi ikaw si Joshua, pero you have a job to do. May kailangan kang gawin sa buhay mo. Kaya gusto ko sabihin mo ngayon, sige sabihin mo ngayon I have a destiny. Sige, laksan mo, parang konti lang yata yung kausap ka. I have a destiny, alright? And I need you to know, mga kapatid, I need you to know that the bigger the destiny, the bigger the enemies. Amen? Sa teksto po na sa teksto po na atin pong binasa, atin pong napakinggan, at atin pong in-explain sa inyo, sinasabi po ng Panginoon kay Joshua na ang tunay mong kaaway patungo sa iyong tadhana o yung sa nabanggit kong patungo sa kanyang destiny, hindi po yung mga Canaanites, hindi po yung mga Hittites, or hindi rin po yung mga higante na tumatahan doon. Okay? Ito lamang po yung mga tao na haharapin niya as he move forward in faith. Pero nais mong ipaalam ng Panginoon kay Joshua that the real enemy is not another person. Your real enemy is not another person. Your real enemy is not even a situation. Kasi kung hindi mo to alam, if you do not know who is your real enemy, you will spend your whole life fighting the wrong things. Amen. 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 Ang sabi ng Diyos, let me tell you what to fight. Sabi ng Panginoon kay Joshua, let me tell you what to fight. Fight your fear. Let me tell you what to fight. Fight your discouragement. Labanan mo yung pagkawalan mo ng pag-asa. Labanan mo yung takot mo. Kasi kung kaya mong labanan yung kawalan ng pag-asa, yung panghihina, then you can fulfill your destiny. Amen. Kung kaya mong labanan ng takot, kung kaya mong harapin ito, then you can move forward into your destiny. Now, remember this mga kapatid. Gusto ko itong tandaan ninyo. Fear is not from God. Hindi po ito galing sa Panginoon. Mula po ito sa kaaway. Okay? Sa mga devils. Ito po ay kaaway ng pananampalataya. It is an enemy of faith na magpapahinto po sa inyo sa kapangyarihan ng Panginoon sa pagkilos niya sa buhay mo. Okay? Kung hindi po ninyo naintindihan, ulitin ko. Fear is an enemy of faith na magpapahinto sa kapangyarihan ng Panginoon sa pagkilos niya sa buhay mo. Amen? Amen. So kailangan mawala yung takot sa iyo. And for you to confront those fear in your life, you must identify. Kailangan malaman mo kung ano yung kinakatakot mo. Ano ba yung kinakatakot mo? Ikaw ba ay natatakot na mawalan ka ng trabaho? Ikaw ba ay natatakot na mag-fail yung negosyo mo? Or baka natatakot ka na hindi makapag-provide sa pamilya mo? O baka natatakot ka na malubog sa utang? O baka naman natatakot ka lang na baka iwanan ka niya? I-identify mo. I-identify mo. I-recalibrate mo. Navigate yourself. Alamin mo kung anong bagay na kinakatakot mo.
And then, when you do mga kapatid, that's the time for you to change your focus. That's the time for you to change your perspective. That's the time for you to change your mindset. Kasi kaya ka natatakot, kasi nakafocus ka lang doon sa nakikita mo na mga negative factors. Yung mga nabanggit ko, ang nakikita mo is yung failure. Kaya ka takot. Kaya ka walang pag-asa. But try to look into a different perspective. Tigas, no? Perspective. Na balang araw, general manager na ako sa kumpanya na pinapasukan ko, kahit lagi naman akong late tsaka absent. Balang araw, itong negosyo na meron ako, nationwide na ang branches nito. Right? Na balang araw, yung asawa ko, at yung mga anak ko, hindi na kailangan magdala pa ng calculator sa tuwing mamimili sa grocery. That is faith, mga kapatid. That is faith. That is faith over failure. That is faith over weakness. That is faith over lack of provision. That is faith over fear. Allow yourself to feel fear. Yes, allow yourself to feel fear. Let yourself feel it. But do not let it dwell within you. Huwag ninyong hayaan na kainin kayo ng takot. Then after that, you'll be ready. You will be ready to the next step, which is to conquer our fear. Now, ready ka na? Ready ka na to confront your fear. But you also need to be equipped. Kapit na kayo, malapit na tayo matapos. Saglit na lang po ito. Now, you're ready. You're ready confronting your fear. Now, you are going to conquer your fear. But first, you must be equipped. So, ano yung kailangan mo? What? Ano yung kailangan mo to overcome your fear? Ano yung kailangan mo para mapagtagumpayan mo yung takot mo? Ano bang dapat mong baon to conquer those fear? Sinong naniniwala dito bago yung verse 9 na binasa natin? Verse 8 muna. Amen? Amen. Galing pala kayo magbilang. Now, verse 8. Sabi dito sa verse 8, ayan, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, ayun gusto ko sinabi ng Panginoon dyan, you will be prosperous and successful. Sino naniniwala dito, balang araw magiging prosperous ka, balang araw magiging successful ka? Amen! Panginoon! Now, i-explain ko lang itong kwento. Okay? Si Joshua, bago siya kinausap ng Panginoon at bago niya inilipat ang leadership sa kanya, bago inilipat ng Panginoon ang leadership kay Joshua, si Moises, kinausap na po ni Joshua. Okay, sa chapter 31 ng Deuteronomy, kinausap na ni Moises si Joshua. Ang sabi lang ni Moises kay Joshua, be strong and courageous. Pero hindi sinabi ni Joshua dito, ay ni Moises dito, na magpasa siya ng book of the law. Ngayon, inelaborate yun ng Panginoon. Sinabi yun ng Panginoon kay Joshua. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, kung paano gusto mo maging matapang, gusto mo maging courageous, you need to keep this book of the law always on your lips. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Gusto mong malaman kung paano mo haharapin yung takot sa buhay? Gusto mong malaman kung paano mo mapagtatagumpayan to? Keep this book of the law always on your lips. Basahin mo ang aklat ng Biblia. Pagbulay-bulayan mo, pagnilay-nilayan mo, pag-aralan mo, huwag tong mahihiwalay sa iyong bibig. Sundin mo kung ano ang mga inuutos ng Panginoon sa'yo. Sundin mo kung ano yung nais na ipagawa ng Diyos sa'yo. Isabuhay mo kung ano yung mga sinasabi sa Biblia, kung ano yung mga nababasa mo sa Biblia at nais na ipagawa ng Panginoon. And by that, mga kapatid, you will be equipped. You will be ready to face and conquer those fears that keeps you from claiming the promise of the Lord. Amen. Amen. These are the key for you to change the way you see your fear. Okay, so maiksi lang talaga yung mensahe ko dahil alam ko naman na inaantok na kayo at nagugutom. Pero syempre, meron pa naman akong patotoo. So mga 5 minutes na lang, kapit na kayo sa upuan nyo. Konting hikap na lang to. Kung inyo pong babasahin ang aklat ng Joshua,
Mababasa po ninyo dito kung paanong ang pagsunod at pagsunod sa salita at utos ng Panginoon ang kanilang naging armas upang kanilang mapabagsak ang Wall of Jericho. So kung babasahin ninyo Joshua, napakaganda pong basahin ng Book of Joshua. So confront, be ready, conquer, be equipped. That is how you can break those chains of fears in your life. Now, konting patotoo na lamang po, matatapos na po ako. Tinanong po ako ng asawa ko bago po ako mangaral dito sa harapan. Sabi sa akin ng asawa ko, ikaw ba? What is your greatest fear? Sabi ng asawa ko sa akin. Hindi po ako nakasagot. Hindi po ako nakasagot sa kanya. Alam po ninyo kasi ako po kasi ay lumaki po ako sa hirap. Hindi ko po yun itatanggi sa inyo. Lumaki po ako sa hirap. So para po sa akin, sanay po akong humarap sa kahit na anumang hamon ng buhay, kahit anumang sitwasyon niya na haharapin ko. Sanay ako na kahit na isang tinapay at isang noodles lamang po ang aming paghahati-hatian ng magkakapatid, ay nairaraos na po namin ng isang araw. Sanay ako na kahit pansit canton lang, yung baon ko sa tuwing merong Christmas party sa eskwela, nakakadalo ako. Tapos pag open ko nung Tupperware, yung pansit canton, matigas na ulit, parang nirepack na siya. Alam niyo po kasi 9 na taon pa lang po ako. 9 na taon pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Ako po ay nagtitinda ng dyaryo, nangangalakal. Dahil yun po ang nakamulatan ko. Yung nanay ko po, nagtitinda po yan ng dyaryo. Yung tatay ko po, nangangalakal. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil naitaguyod kami ng aming mga magulang. Kahit po ganun lamang po ang kanilang trabaho. Amen. Alam po ninyo, napakahirap magpalaki ng mga anak. So yun, hindi ko na po dadagdagan. Magkahiyakan na po tayo dito.